Hi guys, good morning! Welcome back to my channel. It's me, Payong Kaibigan. And on today's video, hopefully samahan nyo ako guys as I travel from my place to Jeddah, Saudi Arabia. Okay? So magre-renew po ako ng passport ko because I'm planning to take my annual vacation this coming December. But unfortunately, hindi ko napansin or napansin ko man, pero yung passport ko mag-i-expire po siya by February next year. So, di ba guys, alam naman natin na dapat hindi po tayo talaga mag-travel kung ang passport natin ay less than 6 months ang validity. Okay? By rule, dapat hindi talaga tayo papayagan na makalabas ng Pilipinas pag ganun nga yung case natin, like less than 6 months yung validity ng passport natin. Kasi, let's say nakalabas ka, ang mangyayari guys, pwede kang i-deny ng entry doon sa bansa na pupuntahan mo dahil nga sa sitwasyon mo. Okay? And on the other hand, let's say ikaw ay pauwi naman ng Pilipinas. By rule, hindi dapat tayo, ipi-prevent ng Philippines na makapasok using yung passport natin kahit mag-expire na siya. Diba? As long as still valid. Pero, ang problema naman po doon guys, syempre hindi naman lang passport at ticket ang kailangan natin. Kailangan po natin ng visa. It's either exit or re-entry visa na ibibigay ng employer natin para tayo ay makauwi. So doon po yung nagiging problema. And in my case, nag-consult po ako sa employer ko at sinabi nila na no. Hindi po nila ako bibigyan ng visa if my passport is less than 6 months yung validity. So I've got no option but to renew my passport sa Jeddah kasi yun po guys yung pinakamalapit na pwede kong pag-renewhan ng passport ko, di ba? So ayun na nga guys. So yung isang problema ngayon is kung makakasakay po tayo ng SAPCO bus, 'di ba? Syempre iisipin niyo, bakit naman hindi tayo makakasakay ng SAPCO bus? 'Di ba? Yung SAPCO guys, para sa kaalaman ng lahat, yun po yung parang public transportation dito sa Saudi Arabia. So sa ibang part ng Saudi Arabia, wala namang problema talaga guys. Pero in my case, nandito po kasi ako sa isang bayan ng Saudi Arabia kung saan hindi po dapat we are not supposed to enter the main city proper without any reason. Kasi guys, nasa isa po tayong holy city dito sa Saudi Arabia, okay? And nagkataon na yung terminal ng bus ay nasa loob siya malapit siya doon sa center. At hindi po ako Muslim, so we are not supposed to go there. Pero, yun nga, I've got no option. Nagtanong-tanong din naman po ako sa ibang kabayan natin dito. And, ayun nga, nakasakay naman po sila ng bus papunta ng Jeddah. So, balitaan ko na lang po kayo guys. Siyempre, before tayo umalis ng bahay, kailangan muna nating i-double check kung dala-dala ba natin yung mga requirements na kailangan. Siyempre, nagtanong naman po ako doon at yung requirements lang doon sa Philippine Consulate Office ng Jeddah para sa renewal ng passport, hindi na po kailangan ng online appointment. Unlike sa Riyadh or sa mga embassy on wheels na kailangan ng online appointment. Sa Jeddah po, walk-in lang. As long as dala mo yung old passport mo, yung original na old passport mo, mag-photocopy ka ng passport mo na yon. Syempre, personal appearance and 240 riyals para sa payment. And yung releasing from the time ng application is 45 days. So, diba? And guys, gaya ng ikama natin, sobrang pakaingatan po natin yung passport natin. Kasi pag nawala po yan, hindi lang po 240 riyals ang babayaran nyo dyan. Tumataginting na 700 riyals ang magiging gastos nyo guys. 600 para doon sa renewal ng nawalang passport plus 100
reals para sa affidavit of loss. So, di ba? Halos 10,000 pesos na yon pag nawala yung passport nyo. So guys, ugaliin po natin na i-check yung validity ng passport natin at ingatan natin mabuti, okay? Siyempre, dahil po tayo i-expect natin na long drive to, dapat may baon tayong pagkain and then dapat fully charge yung cellphone natin. And then magpa-load din tayo kasi if in case may mga unnecessary na mga mangyayari, so at least may magagamit po tayo na pantawag, okay? So hopefully guys, samahan nyo ako sa first time adventure ko na ito. Okay, balitaan ko na lang kayo. Ayun na nga guys, welcome back. So ang una po natin gagawin is mag-book ng Uber papunta sa Sapco Terminal. Okay? So in my case, hindi po talaga ako sumasakay sa mga commute lang kasi for our own safety naman. Pwede po tayong sumabay minsan sa mga kabayan natin, pero kung tayo lang mag-commute on our own, so it's safe na mag-Uber tayo. Di bali ng mahal, at least safe siya guys, di ba? Sa Uber naman, makikita mo kasi yung name ng car, pati yung plate number, so pwede mo siyang i-share sa mga kaibigan mo para at least may reference sila. So yun guys yung mga tip. Kung nagta-travel kayo on your own using Uber, so i-share nyo guys sa mga friends nyo yung details ng car na sinasakyan nyo. Syempre hindi naman po natin pinagdarasal na may mangyari sa atin, pero for safety purposes, mabuti na po yung may nakakaalam kung saan po tayo pupunta, okay? So yung pamasahe po sa Uber is around 30 real. So around 400 pesos papunta sa Sapco Terminal. Okay? So balitaan ko na lang kayo pag nakarating po tayo sa Sapco bus at pag nakakuha po tayo ng ticket. Okay? Hi guys, ayun na nga, dito na tayo sa labas. Inaantay na lang natin yung ating Uber driver. So based doon sa map, Uber driver will be arriving in less than 2 minutes. So ito po guys yung aking neighborhood para makita niya lang. Yan. Okay? See you around. Bye. So guys, so hindi na po ako bumaba ng bus kasi may baon naman po tayong tubig at konting pagkain. So bukod pa sa hindi tayo marunong magsalita ng Arabic, so malaking problema pag naiwan pa tayo ng bus, 'di ba? Imagine kung paano ang gagawin natin kung naiwan tayo ng bus. So I choose to rather stay in the bus and observe sa mga tao na akyat baba ng bus para to have their break, okay?
So ayun guys, nakaabot na tayo dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So exactly 5 hours po yung travel kasama yung bus stop. So now it's 7:30. So ayun. Ang next naman natin na problema ay kung saan ako ngayon tutuloy. Una, ang plano ko talaga ay dito magpalipas ng gabi sa terminal, pero I think it's really not possible. At yung bukas pa naman ng Philippine Consulate Office ng Jeddah is 8 o'clock tomorrow. So imposible talaga na dito ako magpalipas ng oras sa terminal. Wala po siyang upuan. So next na gagawin natin, next challenge is kung paano ako makapaghanap ng hotel kung saan makapagpalipas ng oras, makapag-freshen up, makapagpahinga. Okay? So good luck sa akin guys. Okay? Good night! So welcome back guys. So ayun na nga, challenge accepted and challenge successfully completed. Diba? So ayun, naglakad-lakad lang ako sa tabi. And then yun nga, sinerge ko sa Google, may mga nearby naman na hotel. And then yun nga, chinek ko, merong malapit doon, 85 riyals. Pero yun nga, nung pumunta ako sa mismong hotel, so may mga sinasabi siya, ang ending, so 120 riyals ang parang overnight. Hindi naman siya sakto lang, as in parang backpacker type lang siya na hotel. So mag-iinarte pa ba ako? Diba? Ang importante ay may matulugan tayo ngayong gabi kaysa naman magpagala-gala tayo doon sa labas, diba? So ayun na nga guys. So just to wrap it up, sobrang excited ako, sobrang masaya sa pakiramdam na at last nakarating po ako ng Jeddah, and tomorrow ay pupunta po ako sa Philippine Consulate Office para mag-renew ng passport ko. So salamat guys sa mga nagsubaybay sa aking journey, first ever travel sa Jeddah. So salamat, good night, and God bless. At heto pa guys, di ko na na-videohan kanina yung eksena natin sa Subco Terminal Bus kasi 'di ba? Iniisip ko din naman na mamaya mapurnada pa yung biyahe natin kapag at least everything goes smoothly with God's grace. So yung round trip na pamasahe from my place going to Jeddah is 118 riyals. So yung schedule ko is umalis po ako ng 2:30 in the afternoon. So dumating po ako dito sa hotel around 7:30 in the evening. Okay? So bukas naman, ganun din yung pinili kong schedule pabalik. So 2:30 in the afternoon from Jeddah, and then hopefully mga 5 hours din yung travel ay nasa lugar ko na ako, okay? Kasi isang araw lang na leave yung hiningi ko sa amo ko. And then yun nga guys, kaya naman hindi po ako nag-video kasi 'di ba? Alam naman po natin na may kakalabas lang po na mahabang listahan ng mga fines, ng mga penalty, ng mga multa, ng mga activities na dapat nating iwasan sa Saudi Arabia. Kasi kumbaga napakamahal yung babayaran mo. At isa po doon ay yung mga pagbi-video. So 'di ba, hindi naman ako sigurado na pwedeng mag-video doon sa loob ng terminal. So I'd rather be safe than sorry, 'di ba guys? So ganun na lang ang inyong laging isipin. Huwag po tayo basta-basta mag-video, especially sa mga public places kasi hindi natin alam na mamaya may na-offend na tayo or may na-violate na tayo na rule. Okay? So ingat-ingat guys. Thank you. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight.